Magandang araw, grade 9. Ngayong araw, tatalakayin natin ang Aralin 5, Malaya Kahit Bilanggo. Ang ating tekstong pampanitikan po ay nakafocus sa tula at ang tampok na akda o binigyang pansin ay ang isang dipang langit ni Amado V. Hernandez. Bago tayo magsimula, pagnilayan muna natin ang salitang kalayaan. No? Para sa inyo, ano ang ibig sabihin ng pagiging malaya? Ang kalayaan po ay isang likas na karapatan ng tao. Kapag ito ay ipinagkakait, karaniwan po nating nararamdaman ang lungkot, galit, takot o panghihina. Ngunit, kapag natatamo naman natin ang kalayaan, nagdudulot ito ng ligaya, pag-asa at kapanatagan. Sa araling ito, makikita natin na hindi lamang pisikal ang kalayaan. Mayroon din tayong tinatawag na kalayaan ng diwa. Anong ibig sabihin nito? Kakayahang mag-isip, manindigan, umasa at lumaban kahit nasa gitna tayo ng pang-aapi. Sa pagtatapos natin ng aralin, inaasahan na matutukoy ninyo ang mahalagang elemento ng tula tulad ng tono, tema at persona. Siyempre, susuriin din natin ang mga kultural na elemento tulad ng simbolo, ng wika, norm, pagpapahalaga at archetypo. Ang layunin po para sa araling ito, kapag natapos natin ang aralin nito, kayong mga mag-aaral ay inaasahang una, natutukoy ang mahalagang elemento at detalye ng tula. Natutukoy ang simbolo, wika, norm, pagpapahalaga at archetypo sa tula. Noong unang aralin natin sa Filipino 9, napag-usapan o natalakay na natin ang isang tula, 'no? Bale nagre-review na lang tayo sa oras na ito na kapag sinabi nating tula, ito po ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag tayo ng mga damdamin, kaisipan, karanasan at pananaw sa pamamagitan ng masisining at piling mga salita. Kaya nga meron tayong tinatawag na ang tula ay may sukat at tugma, tapos meron din naman tayong tula na malayang taludturan. Ibig sabihin kaya masining at piling mga salita dahil po nagkakaroon po ito ng sukat at tugma sa huling taludtod ng bawat saknong. So, hindi lamang natin babasahin ang literal na kahulugan ng tula. Kadalasan po gagamit tayo ng makata ng mga simbolo, mga imahen at matatalinhagang salita upang magkaroon tayo ng mas malalim na kahulugan at matukoy natin ang mensahe sa tula. Yun po ang ibig sabihin ng tula. Dumako naman tayo sa tono ng tula. Ano na nga kasi ang ibig sabihin ng tono? Tumutukoy po sa damdaming ipinapahiwatig ng paraan ng pagsasalita sa tula. Matutukoy natin dito na ang tula ay maaring malungkot, maaring masaya, galit, takot, ano pa, mapangamba o puno ng pag-asa ang tono. Sa pagbasa po natin mamaya sa isang dipang langit, obserbahan ninyo kung pareho ba ang tono mula sa simula hanggang wakas o nagbabago ba ito. Naku ha? Dumako naman tayo sa tema ng tula. Ano yung tema? Ito po yung pangunahing ideya o paksang umiikot sa isang akda. Maaring tungkol ito sa pag-ibig, sa pamilya, sa kalayaan, pakikibaka, kawalang katarungan, o iba pang karanasan po ng tao. Sa ating tulang pag-aaralan, mahalagang itanong natin, ano ba talaga ang gustong sabihin ng makata tungkol sa kalayaan para matukoy natin ang pangunahing tema o pangunahing ideya ng isang tula. Dumako naman tayo sa persona ng tula. O, 'di ba? Itong persona na ito ay alam nyo na. Ito po ay ang tinig o nagsasalita sa loob ng tula. Hindi dapat nating isipin na ang persona ay mismong makata. Maaaring gumawa ang makata ng isang karakter niya, mga tauhan niya na siyang magsasalita sa tula. So, at ang nagsasalita sa tula ay tutukuyin natin bilang persona. Sa ibang pagkakataon po, maaari pang ang bagay, hayop, mga kalikasan o ibang nilalang ang magsisilbing persona sa isang tula. Para hindi kayo malito, paghambingin natin ang dalawang salita na makata versus persona. Mahalagang malaman natin ang pagkakaiba upang hindi tayo malito. So, sa una, makata po. Ito po ay ang tunay na taong sumulat ng tula. Siya po ang may akda. For example, si Jose Rizal. Siya po ang may akda ng Noli Me Tangere at El Filibustrismo. Si Alejandro G. Abadilla naman, siya ang makata at may akda ng awit sa sarili. Naku ha? Pero dito sa persona, ito po yung boses na naririnig natin sa loob ng tula. Maaaring ang persona ay kahawig ng karanasan ng makata pero hindi ibig sabihin na sila ay palaging iisa. Kaya kapag nagsuri tayo ng tula, mas tamang sabihin na ang persona ay nakakaramdam ng kaysa agad nating sabihin ang makata ay nakakaramdam ng
So nalilito tayo sa part na iyon. Kaya ang Makata po, siya po yung nagsusulat o may akda sa tula. Samantalang ang persona, siya po yung nagsasatinig sa karanasan o nagsasalita sa loob ng tula. Dumako naman tayo dito sa kultural na elemento ng panitikan. Ano kayang ibig sabihin nito? Ang panitikan po ay tinatawag na salamin ng buhay at kultura. Ibig sabihin, sa mga panitikan, makikita sa mga akda ang paniniwala, tradisyon, pagpapahalaga, mga suliranin at paraan ng pamumuhay ng isang tao. Sa pagsusuri po ng tula, hindi lamang natin titignan ang kwento o damdamin. Susuriin din po natin kung ano ang ipinapakita nito tungkol sa kultura at lipunang pinagmulan ng akda. Naku ha? Nandyan ang simbolo. Ang unang kultural na elemento ay ang simbolo. At ang simbolo ay isang bagay po, isang larawan, kulay, lugar o imahen na may mas malalim na kahulugan. Halimbawa, di ba kapag nanonood tayo ng mga drama, kapag nakaitim yung mga tauhan, ibig sabihin may namatay. O for example naman, ang puting kalapati ay maaaring maging simbolo ng kapayapaan o kadena. Kapag sinabing kadena, maaaring simbolo ng pagkakagapos, pagkakakulong, at marami pang iba. Kaya po sa tula, mahalagang itanong na literal lang ba ang bagay na binanggit o may mas malalim itong ipinapahiwatig, no? Dumako naman tayo sa ikalawa, ang wika. Ano ang ibig sabihin ng wika? Ang wika po ay ang pangunahing kasangkapan ng manunulat upang maipahayag ang kultura at mensahe ng kanyang akda. Sa isang dipang langit po, mapapansin natin ang paggamit ng malalalim at matatalinhagang salitang Filipino. Nakadaragdag ito sa bigat at lalim ng karanasan ng persona. Pangatlo naman ay ang norm. Ano ang norm? Tumutukoy po ito sa Filipino na pamantayan, mga nakasanayan o karaniwang gawain sa isang lipunan. Kapag sinusuri natin ang norm sa panitikan, tinatanong natin ang tanong na ano ang karaniwang kalagayan o gawain ng lipunan noong panahong isinulat ang akda. Kasi maaari rin po nating makita kung may norm na tinatanggap, may norm na kinu-question o nilalabanan ng manunulat noong sinulat niya ang isang akda. Dumako naman tayo sa ika-apat na kultural na elemento ng panitikan. Ito ay ang pagpapahalaga. Ito po ay tumutukoy sa mga prinsipyo at bagay na mahalaga sa isang tao o lipunan. Halimbawa nito ay ang kalayaan, katarungan, katapatan, pag-asa, ano pa ba, pagmamahal sa bayan at katapangan. Mamaya aalamin natin kung alin sa mga pagpapahalagang ito ang pinakamatindi nating makikita sa tula. At ang panghuli naman po ay ang archetypo. Ito ay paulit-ulit na padron, mga karakter, simbolo o sitwasyon na makikita sa iba't ibang akda at kultura. Halimbawa, madalas nating makita ang archetypo ng bayani. Ano yung archetypo ng bayani? Isang taong handang magsakripisyo at lumaban para sa tama. Mayroon ding matandang pantas, mapaniil na pinuno, inosenteng biktima at iba pa. Sa ating tula, tingnan natin kung anong uri ng archetype po ang kinatawan ng persona.